At sigurado ka ba, Jesse, na ang Diyos pa rin niyang sumasagot sa mga dasal mo? Kasi lahat ng ginagawa mo taliwas sa mga tinuturo niya eh. At eto na. Pumunta na tayo. Ito talaga yung sa kabuuan ng interview. Itong part na to, simula sa part na to, yung nagpapintik talaga ng ugat ko sa batok. Ouch! Dito na ako nag-start na mapatanong ulit sa sarili ko. What? Bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko pinapanood yung mga ganitong bagay? Sakit talaga sa batok nito. So nabanggit ko kanina mga kapatid, di ba? Na kapag magpapa-artificial insemination ka hindi mo sure talaga kung may makukuwang sakit doon sa donor, galing sa donor o sa tatay. Kaya ito ang naisip na solusyon ni Jesse doon sa problemang iyon. Video, pasok. So, paano nangyayari? Suntok sa buwan, magdasal ka na lang kay Lord na sana clean, wala siyang kahit anong mga sakit. Ganon. Yun yung parang panghawakan mo. Nagets niyo ba mga kapatid? Ang solusyon niya ay magdasal kay Lord. Ayun na lang daw ang panghahawakan niya. Talaga ba, Jesse? Yung mga ganitong bagay yung ipagdarasal mo kay Lord? Gagawa ka ng kasalanan, tas hihilingin mo sa kanya na sana maayos yung kalabasan. Parang di ba, Lord, magnanakaw lang po ako sa tindahan saglit. Sana po hindi ako mahuli. O kaya, Lord, mambababae lang po ako mamaya. Sana po hindi ako mahuli ng asawa ko. Tsaka hindi tawag ng tawag. Yun na lang po talaga yung pangahawakan ko. Ganun ba yun? Ganun yun eh. Hindi ka ba naman isa't kalahati, di ba? Sa tingin niyo mga kapatid, sino yung nakikinig pag nagdasal ka ng ganun? Si Lord ba talaga? Kaya mamaya mga kapatid, abangan niyo yung minigame natin sa huli nitong video. Si Jesus ba o si Satanas? Si Satanas. Abangan niyo yun. Parang ganito yun eh. Tapos ito mga kapatid, hindi pa dyan natatapos yung paggamit niya sa pangalan ni Lord. Stop! Kung yung una, humiling lang siya kay Lord. Etong sumunod, ginawa niya ng kasabwat si Lord sa kasalanan niya. Pero still, tara, panoorin natin. And buti naman, thank God na yung binigay sa aking donor, super bait. Ang sakit sa tenga nung thank God na yun, di ba? Kapatid? Ginawa niya talagang kasabwat si Lord eh. Parang yung sa tindahan, di ba, na ninakawan mo. Yung bigla ka nalang nagpasalamat sa owner, tapos yung owner walang kaalam-alam. Salamat owner, di ba? Tapos yung owner, ba't nagpasalamat yun? Ano nangyari? Di ba? Akala niya Diyos yung nag-grant sa kanya ng mabait at healthy na donor. Take note while disobeying God. Ang utos ng Diyos is don't engage in premarital sex. Not only you disobey that, you did it in a immoral and unethical way. Tapos habang buhay mo nang ihihiwalay yung bata sa totoo niyang tatay. Tapos magpapasalamat kay Lord. Wow! Naalala ko tuloy yung kwento ni Haring Saul. Yung unang hari ng Israel bago si Haring David na tinalaga ng Diyos. Ang utos sa kanya ng Diyos nung inatake niya yung Amalekites, ubusin lahat ng Amalekites, pati yung mga livestock nila. Ano ang ginawa ni Haring Saul? Hindi niya pinatay ang hari ng Amalekites. At hindi lang yun. Nagtira pa siya ng mga best livestock. Kasi daw gagawin niyang offering kay God para magpasalamat at i-honor si God. Akala niya, tulad ni Jesse, na ino-honor niya si God. Ang hindi niya alam, nagkakasala na pala siya. So ano nangyari ngayon kay Haring Saul? Dinireject siya ni God na hindi na daw siya yung magiging hari ng Israel. Pati yung mga angkan niya. Walang anak niya kahit anong angkan niya na yung maghahari sa Israel. So yun, matapos magpasalamat ni Jesse kay God, ano sa tingin niyo yung next na ginawa niya? Walaan niyo. Walaan niyo ba? So ang next na ginawa niya is, question niya ngayon si God. Hindi ko maiwasang questionin siya eh. Bakit?
Diba? Pagkatapos mo magpasalamat, biglang questionin mo. Diba usually, pag nagpasalamat ka, wala nang question yun kasi nag-thank you ka na eh. Diba? Kasi na-bless ka na. Nabigyan ka na ng gusto mo. Tapos questionin mo pa. Diba? Bakit daw kailangan niyang pagdaanan yun para magkaanak? Bakit daw yung iba ang dali lang daw? Ayun yung question niya. Gagawa ka ng kasalanan. Tapos pag naranasan mo yung consequence ng kasalanan na yun, bigla mo nang questionin si God. This suffering, yung sinasabi mong nirereklamo mo, is the consequence of free will given to you by God. Ba? You either choose to obey Him or to disobey Him. In your case, you disobey Him. At ito yung consequence ng pag-disobey mo sa Kanya. Then why question God now? Ito mga kapatid, for me, it's okay to question God. Kasi marami nang kumwestiyon sa Kanya before eh. Sila Haring David, si Job, si Jonah. Question nila si God. Pero after nun, pinagpala pa rin sila. Pero kung questionin mo siya, siguraduhin mo na tatanggapin mo yung sagot niya. Hindi mo i-base sa sarili mong standard or human standard yung pag-question mo sa Kanya. God has a different standard. Tandaan nyo yan. And God's standard is perfection. And as magtanong ka in a spirit of humble seeking, magpakababa ka, not in a spirit of disbelief or rebellion. Hindi yung tinatanong mo siya kasi hindi ka naniniwala. Magtanong ka kasi gusto mo talagang makuha yung sagot niya at magpakababa. At sigurado ka ba, Jesse, na ang Diyos pa rin yung sumasagot sa mga dasal mo? Kasi lahat ng ginagawa mo taliwas sa mga tinuturo niya eh. Saka sobrang madasalin pala nito ni Jesse, mga kapatid. Kasi makalipas ang ilang minuto sa kwentuhan nila ni Julius Babaw, tinanong siya kung kamusta yung relasyon niya sa Panginoon. Ano yung mga bagay na pinagdarasal niya. At ito ang kanyang sagot. Video, pasok. Hindi pa nabubuo. Sabi ko, kung anong will niya, tanggapin ko. God's will daw. Diba? Binigyan ka ng Panginoon ng healthy katawan ng babae. Pero anong ginagawa mo? Pilit mong binabago. Diba? You are going against God's will. Will niya yun eh. Bigyan ka ng katawan ng babae. Sa tingin niyo mga kapatid, God's will ba talaga yung gusto niya? O sariling will niya lang yung masunod?